Welcome to Donmar TV News Channel. Inilalatag na ang mga bagong Dolomite Sands sa Manila Bay. Ito'y bahagi pa rin ng beach nourishment at paglilinis ng Manila Bay. Pinayagan na rin ng lokal na pamahalaan ng Cebu ang pagmimina ng Dolomite. Hindi ka man makapag-out of town pero para kang nasa Boracay kapag nadaanan mo itong Manila Bay. Balot na kasi ng white sand ang malaking bahagi ng beachfront ng Manila Bay. Dito yan sa may US Embassy simula nang umarangkada muli ang paglalagay ng Dolomite o artificial na puting buhangin dito nga yan sa Manila Bay. I-inspeksyonin ito mamaya ng Department of Environment and Natural Resources at aktual nating makikita o makukuha ang general assessment ng DNR sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Sa ngayon, Gab, ay tuloy-tuloy ang pagtatambak ng bagong Dolomite. Naglagay din ng rock formation sa beachfront at mga bato sa edges o gilid ng white sand, pati sa outfall na malapit sa US Embassy. Ayon kay Environment Yusek Jonas Leones, dagdag proteksyon ito sa white sand sakaling may mangyaring surge o pagtaas ng tubig. Libre raw itong nakuha sa Calabarzon pero gab ng ilang environmental group, pag-aksaya raw ito ng pera dahil wala raw kahit anumang bato o istruktura ang kayang humarang kapag hinampas na ng malalaking alon ang artipisyal na puting buhangin. Sabi naman ng ilang grupo ng mga mangingisda, yan yung pamalakaya. Ang kailangan raw ng Pilipinas ay second dose daw ng bakuna at hindi karagdagang buhangin. Bad timing daw ang proyekto at mabuti pa niyang inilaan na lang sa COVID response ang higit 300 milyong proyekto. Pero ang 300 milyong pisong proyekto. Pero ang DNR, Gab, ay iginiit na hindi masasabing mali ang timing nitong Manila Bay Beach Nourishment Project. 2019 pa kasi nang nailaan ng pondo sa naturang proyekto at nai-award na ito sa mga kontraktor. Kaya hindi na ito pwedeng bawiin. Ang Manila Bay Beach Nourishment Project, Gab, ay may habang 500 meters at nagkakahalaga nga yan ng 389 million pesos. Isa yan sa malalaking environmental rehabilitation program ng DNR kasunod ng Boracay Rehabilitation Project. So hinihintay na lamang natin, Gab, yung DNR para formal nga na inspeksyonin itong proyekto. Pero bukod, Gab, sa Dolomite, titingnan din ng DNR yung mga palikuran na pinapagawa nila, yung mga outfall na tinakpan. Yung mga outfall, Gab, yan yung mga tubig na nanggagaling sa mga residential o iba't ibang establishmento dito. Dapat pasok sa water quality yung lumalabas dyan. Kasi, Gab, kahit na malinis na o mukhang malinis itong White Beach, dapat pinaka-concern ng DNR ay yung water quality, kung pwede na ba talaga itong paglangoyan. Base sa huling impormasyon na nakuha natin kay Environment Yusek Jonas Leones, from billions of millions na coliform level per 100 ml ay nasa 1,000 na lamang daw yung E. coli dito sa Manila Bay. Inaasahan na matatapos itong rehab o yung paglalagay ng white sand dito by July, pero hindi muna bubuksan sa publiko kasi natatakot din syempre ang DNR na baka dumagsa yung mga tao at dumugin, magkaroon pa ng banta sa COVID-19 yung mga pupunta. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Manila Bay. Yan si Karen Davila. Ayan. New Dolomite for viewing pleasure while Filipinos struggle with hunger and fight against COVID-19. Ito na naman tayo Ito na naman tayo Ano na naman, tulad ng sinabi ng pamalakaya, ang kailangan daw vaccine, yung second dose ng vaccine. One, we already ordered for the vaccine. In-order na natin from AstraZeneca, Johnson & Johnson, may order din tayo sa Sinovac, may order din tayo sa Sputnik. Okay, sa Russia, meron din tayong in-order. Ang dami ho nating in-order, na vaccine. Ang tanong, hawak po ba natin ang kanilang pagdating? Hawak po ba natin kung ang supply nila hindi pa tayo binibigyan? Tayo ho bang may kasalanan nun? Hindi ho.
at wala hong kinaugnayan yon sa Dolomite. Kung ang dumating man Dolomite at hindi mo na vaccine, hindi naman natin hawak yung vaccine. Ang importante, naka-order na tayo niyan. Inaantay na lang natin na andyan naman na huyan. Hindi naman magbabago, magkaroon ng Dolomite o walang Dolomite. Huwag ko kayong tatanga-tanga pamalakaya. Sa totoo lang, ang hirap talaga magpigil minsan. Tapos itong si Karen Davila, isa pa ito, struggle with hunger, fight against COVID. Gusto mo, iturok na lang natin yan sa may mga COVID. Parang sinasabi mo ngayon may sakit ang gamot sa COVID, yung Dolomite. Namimiloso po lang ako ha. Baka sabihin naman ng iba, hindi naman yung naibig sabihin ni Karen Davila. I know. What I am saying, parang napakaloko naman para sabihin mo na may problema natin ngayon yung laban sa COVID-19 at dapat pabayaan na lang natin lahat. Parang pabayaan na lang natin lahat ng mga pangyayari sa mundo na ito dahil may laban tayo sa COVID. May struggle pa tayo sa kagutuman. Madam Karen Davila, makinig ka ng mabuti. Makinig ka ng mabuti. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng journalist ka, napakatalino mo supposedly. Supposedly Pero yung kagutuman, wala pa lang sinila ang bansang Pilipinas na ito, meron ng problema ng kagutuman, ano ibig sabihin mo? Titigil lang tayo sa paggagawa, pag-aayos na iba mga proyekto dahil gutom ang tao? Pakain ko kaya sa yung Dolomite na yan. Ang hirap kasi sa'yo, daldal ka lang ng daldal. Pangalawa, yung COVID na yan, nandyan na yan. Sabi nga ng mga dalubhasa, itong COVID na ito, tuloy-tuloy ito. As in, matagal pa ito. Dahil ultimong vaccine, minadali lang. So, anong ibig sabihin nun? Safe naman siya. Ngunit dapat subalit, pag nagbago-bago ng variant ang COVID na yan, talagang it will take time. So, what do you mean by that, Banat Boy? Simple lang ho. We should learn how to live with COVID. We should learn how to protect ourselves from COVID. If there's a vaccine, then magpo-vaccine. If there's a cure na iba, di gumamit nun. Pero what we need to learn as a country is to live with the COVID. Ano ibig sabihin nun? To go on with our life amidst all the COVID. Ibig sabihin, hindi titigil ang mga proyekto ng gobyerno kahit ano pa yan. Kahit ba merong dinadaanan tayong COVID. Annalisa Navarro, salamat po. Buti pa ikaw. May pakinabang. Ito si Karen Davila, wala. Mabigat lang sa bayan. Hindi, kasi parang ang datingan Ito, syempre, biro-biro ko lang yung sa thumbnail ko na sagot daw sa COVID na Dolomite. Kasi parang ang dating, yung Dolomite, cause ng COVID. Anak ng tutsa naman yan, Itong Dolomite na ito, parang cause ng lahat ng problema. Nakakabobo naman masyado. Hindi kasi tingnan mo. Pag nag-lockdown, mananawagan sila. Hindi sagot ang lockdown. We need to learn how to live with the COVID-19. Anong pa sabihin? Ito kaplastikan mo Karen Davila. Nung hindi kayo binibigyan ng franchise. Nung hindi tinatalakay yung franchise sa kamera dahil may problema ng COVID, ano ginawa ninyo? Ano ginawa ninyo? Sige nga, sumagot ka nga Karen Davila. Sa akin sumagot ka sa akin ngayon. Ngayon na rin. Nung panahon ni Speaker Cayetano ito, hindi tinatalakay yan. Yung ABS-CBN franchise na yan. Ano ginawa ninyo? Mayat maya, binanata ninyo. Bakit yung di kasi yung franchise, freedom of speech. Di ba? Mayat maya, kaliwat kanan kayo dyan Mas importante sa inyo, ABS-CBN kaysa sa COVID. Kung ganunin kaya namin kayo, mga animal kayo. Di ba? Kainis kayo. Ang akin lang, walang plastikan. Ang buhay natin, kailangan nating gumalaw kahit may COVID.
it should not stop us